Hello mga ka-HM Cake. So ayun, magsi-share lang ako ng kasyungahan ko for today's video. So ayun, actually ang theme ng cake natin na to ay TikTok. So ayun nga, ang order ni client ay Yema flavor tapos square. So hindi ko alam bakit chocolate ang nagawa namin and round shape siya. So, ayan, kung makikita nyo, nilagay ko dito yung conversation namin ng friend ko. Ayan, makikita nyo dyan, binigyan ko siya ng order form and pinilapan niya to. Ang kanyang nilagay na flavor ay Yema cake. Tapos, ang price ng cake ay 1,300. Ayan, nandyan na yung dedication, yung time and date, and even the day. So, ayan nga, nakakaloka mga mi kasi pinabake, kumbaga nag-bake si daddy Miyerkules ng hapon na. Para kako, pinagawa ko sa kanya na maaga. Kasi may cake kami noon. Nagpa-rush ng cake si BBL at saka may isang client pa ako na nagpagawa din. Regular customer ko din. Ayan, thank you po BBL sa palaging pag-order ng cake. Thank you sa tiwala niyo po sa Hezekiah's Mom's Cake. So, ayun, balik tayo sa cake. Ayan nga, binake ni daddy yan ng hapon, tapos yan ng gabi para nga kako, ipoprosting ko siya and ichichill ko para pagdating sa biyahe, hindi siya mag-collapse or mag-melt. So, ayun, nakakaloka bago. Nung i-icing ko na, chinek ko ulit yung form. Actually, binasa ko naman yung form. Hindi ko ba alam, ewan ko, sobrang lutang ko talaga the past few days. Tapos, siguro dala na rin ng masamang pakiramdam. Kasi nga, 3 days masakit yung tenga ko. Tapos, parang, alam mo yun yung nagsishake na lang bigla yung, hindi ko alam, parang kung anong pakiramdam ba. Yung ulo ko, masakit na parang, alam mo, parang bigla na lang umiikot yung paningin ko bago yung mga kalamnan ko, yung mga laman-laman ko, parang nanginginig siya. Ewan ko lang siguro dala na rin talaga ng nalilipasan na rin ako ng gutom kasi nga lalo na pag marami kaming cake. Sa totoo lang talaga, hindi ko, minsan nakakapag-skip na ako ng lunch, ng breakfast namin. Minsan kape na lang yung laman ng tiyan ko, which is mali. Alam ko naman talaga na mali. Pero, ayun, lalo na kasi pag marami talaga kaming cake, sa totoo lang, mas prioritize ko na tapusin na muna yung cake bago ako kumain. Hindi ko ba alam, siguro sobrang busy na rin o talagang walang makain siya. Ayun, sobrang, buti na lang itong client ko ay close friend ko rin naman talaga and kasama ko to sa mga kalokohan talaga before. Highlight, thank you. Ayan, nung nag-message siya, tapos yun nga, nag-inquire siya ng cake, sinandan ko siya ng order form niya, nagchika-chika kami for a while, bago, yan, humingi ako ng photo ng baby niya, tapos, sabi niya, bahala na daw ako sa design ng cake. So, ayun, ko ito na naman tayo sa bahala na naman. Ayun, ang ginawa ko na lang, kasi nga talagang, sobrang lutang ako guys, sobrang lutang ko, lutang na lutang talaga ako niyan. So, ayun, ginawa ko, nag-research na lang ako. Then, may nakita akong design. Actually, may mga gawa naman na ako. May mga nagawa na kaming TikTok them. Kaya lang, ewan ko ba, talagang ugali ko yung kapag nagawa ko na yung isang design, gusto ko, gumawa na naman ako ng panibago. Oo, gusto ko gumawa na naman ako ng bago. So, ayun, ginawa ko, nag-research ako, nagkuha na ako ng idea kasi sobrang sakit pa talaga rin ang ulo ko niyan. Ayoko na mag-isipan ng sobra kasi ewan ko ba, so yung ginawa ko na lang, nag-research ako, then may nakita ako doon na ganyan nga, ganyan design. Actually, not exact na ganyan talaga siya. Yung details niya, fondant topper. So, ang ginawa ko, dahil nga, syempre, katulad nga ng lagi kang sinasabi, nag-a-adjust naman kami para sa budget ng client namin. Pero this time, hindi ko rin pwedeng sundin yung nakita ko kasi nga, malulugi rin ako. So, ang ginawa ko, pinag-balance ko lang para hindi ako lugi, hindi rin lugi yung client ko, yun nga, it's yung friend ko. Tapos, ang ginawa ko, nag-DIY topper ako, guys. Oo. Yung DIY topper ko, may video siya, i-share ko din naman to sa inyo kung anong ginawa ko.
kung paano ko siya ginawa. Actually, nagpa-print lang ako. Oo, kasi wala, kumbaga, since wala pa naman talaga kaming printer kasi hindi pa rin talaga namin sobrang afford. Ang mahal-mahal din kasi ng printer. So, yun, ang ginawa ko, nagpa-print ako, tapos ginawa ko, nag-DIY na lang ako. And, kaya naman sa fondant, mga ka-HM cakes. Kaya nga lang iniisip ko kasi, nagka-experience na rin kami na may nagawan ako ng cake. Tapos yung topper niya ay fondant. Yun, dahil nga mabigat talaga yung fondant, so ang nangyayari, bumabagsak yung cake namin. Kumbaga tumatagilid siya. Kahit na one tire lang siya. Yun, nag-i-experience namin, sabi ko at least sa susunod alam ko na hindi talaga siya advisable, lalo na may mga part na pwede naman mag-fondant, pero yung maninipis lang and yung hindi ganong kakapala na detail. So ito, ganyan na lang ginawa ko. Tapos alam nyo ba na, di ba sabi ko nga lutang talaga ako, na lutang. Tapos sabi ko pa nga doon sa hubby ko, may kasalanan ako. So yun, ang balak niya naman, ipag-bake na lang ng bago. So pumayag naman na yung plan ko na okay na daw yan, na ganyan na lang. Yun, sobrang sobrang thankful ko kasi nga, naintindihan niya yung situation ko. And actually, willing naman ako na baguhin, pero yun, sabi niya okay naman na. And ayun, sabi pa nga ng hubby ko, sabi niya, tinanong niya ako, sabi niya, ba't daw lutang ako? Sabi niya, sabi ko kasi sa kanya, may kasalanan ako. Sabi niya, na-scam ka na naman? Sabi ko, hindi ako na-scam kasi nga, the past few days, na-scam talaga kami, halagang 599 lang naman. Pero, di ba kasi, malaking bagay pa rin yun, yung mga 599, hindi yung isang cake pa yun, na pinagpuyatan pa rin namin. So, yun, shoutout dun sa mga scammers, sana yumaman kayo. Yun, balik tayo dito sa cake, tapos ayun nga, sabi pa ng hubby ko, dito talaga sa pagtatawa, tawang-tawa talaga ako kasi sabi ni daddy, sabi niya, bakit lutang ka? Iniisip mo pa rin ba yun? Ako naman, napaisip ko, sino iniisip ko? Sabi ko gano'n sa kanya. Yung pala, mga ka-HM case yung tinutukoy niya. Kasi nga, di ba si Lee Junho papunta ng Manila this coming November 11? Ay, naku, supurita ang ante mo, hindi makakapunta. Akala niya yun daw yung iniisip ko. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, value, hindi yun. Hindi ko talaga alam sa, talaga, tawag dito. Lutang talaga ako the past few days. Pero, hindi dahil dun, hindi ko alam. Siguro dahil pagutom-gutom na rin or what or ganun. Nakakabawi lang talaga ako ng kain after na ng cake namin. So, hindi talaga ako sanay na habang may ginagawa ako. Tapos, alam mo yun, isasabay ko yung pagkain ko. So, ayun lang. Tapos, again, nag-add na lang ako nag-pipe ako ng icing. Kasi nga, for me, napaka-boring ng cake ko. Napaka-boring niya. Hindi ko na ipapakita yung cake dito, 'di ba? Kasi sabi ko hindi ako ganoon talaga na pinapakita ko yung gawa ng iba. Pero ayun, for me kasi ako talaga gusto ko yung, alam mo yun, lalo na nga kapag kay mga order sa akin, mga candy lantem, talagang nilalagyan ko yan siya. Gusto ko yung napupuno ko talaga yung cake ng topper. So yun, ayan, naglagay lang ako ng gold flakes para mas ma-enlighten yung color ng cake. Anyways, yung sa drip out, ang ginamit ko dyan Burley's na white. Nilagyan ko lang ng flavored na strawberry na Bakersfield. Oo. Tinansya ko lang siya, mga ka-HM cakes, para ma-achieve ko yung parang pagka baby pink pa ang tawag dyan. Bago sa color naman ng icing, ito, tawag dyan. Basta, naglagay lang ako ng Chef Master na sky blue and green para ma-achieve ko yung ganyang color. Tapos, yun lang naman yung ginamit ko. Pero yung icing na gamit ko dyan ay whip it. Tapos, hindi ko na siya gaanong pinadark kasi nga ang iniisip ko, i-chill ko pa siya ng overnight. Baka kako mag-dark pa siya kasi ang gusto ko lang talaga ay light color kasi nga yung mga topper ay medyo may pagka-dark na. So, ang ginawa ko naman,
pagdating doon sa frosting niya ay nilight color ko na lang. And then, ayan, nag-add lang ako, nag-piping lang ako. Tapos, naglagay lang ako ng mga konting dredges or dredges ba yung tawag dyan. And gold flakes nga. Para mas ma-enlighten is kumbaga, mas ma-enlighten pa talaga yung color ng ating cake. So, ayan lang. Tapos, actually, hindi pa natapos ang kalutangan ko dyan, mga ka-HM cake. So, nakikita nyo yung number 9, hindi 9 yan, actually. Makikita nyo, tatanggalin ko yan dyan siya mamaya. Kasi nga, hindi ko ba talaga alam kung saan ko nakuha yung 9 na yan, Jasky. Actually, 8 yan. 8 years old yung anak niya. And parang I think ako pero niya ito yung gumawa nito yung 7th birthday niya. I'm not sure ha. Correct mo lang ako like kung hindi ako. Tapos, ayan, tinanggal ko siya, 'di ba? Oh, kawawa naman yung part na yun kasi nakailang tanggal na ako diyan, 'di ba? Una yung nota, pangatlo, pangalawa, nilagay ko yung number 9. Kasi hindi ako na-satisfy. Tapos, pangatlo, nilagyan ko na lang number 8. Actually kasi, naubusan na rin ako ng topper dyan. Nag-try ako na mag-cut, kaya lang hindi maganda yung pagkakakat ko kasi nag-cut dyan yung younger sister ko. Tulog na siya kasi nga may pasok pa siya kinabukasan. Pinatulog ko na rin. So, ayan, I decided na candle gold na lang din yung ilagay ko. Same as dun sa mga dredges na ginamit ko. Tapos, yung number 9 na candle, yan, inalis ko na rin yan. Pinalitan ko na lang din ang number. Kaya may nasa medyo, hindi ko alam kung lugi pa ba ako dyan or ano yan. Basta, yun lang. Maibigay ko lang. Actually, kung nakikita niyo may bento box sa gilid, binigyan ko siya. Ayan, yan yung binigay ko na free kay Frenny ko. Kasi nga, nakakahiya din talaga. Sa totoo lang, nakakahiya rin yung nangyari. Actually, ayaw niya na rin sana, pero ako na yung nag-insist. So, yun lang for today's video. Please don't forget to follow me, even my page, and subscribe to my YouTube channel. Share nyo rin po yung video natin para mas marami pa pang matulungan and may mga matutunan pa po kayo. So, yun lang. Thank you and God bless. Maraming salamat po. Bye-bye!